Tayo po ay dadako sa pagbibigay sa Diyos na buhay. Tayo po natin alahanin hindi kumpleto ang ating pagsama sa Diyos kung wala po ang pagbibigay. At bago tayo magbibigay, then muli po natin binabati yung dalawa po nating mga bisita. Amen. Hindi po yan bunga po ng ating pagpursige, no, na tayo po ay makarating sa may panabahan. Kundi po yan ay, sabi ko na lang ng pananguhin yung napresinin na walang anumang bagay nang nangyari kaganap na hindi sa kaitulutan ng Panginoon. Na may tulutan po yan ng Diyos na kayo po ay makarating. Amen. Sapagat ang Diyos po mayroon pong pangako sa inyo po. Sabi po ng Aklat ng Juan, Kapitulo 6, versikulo 44, walang nakalapit sa akin maliban akayin siya na sa akin ng Ama na nagsugo sa akin at ang lahat na lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Yan po ang dahilan kung bakit po kayo dinala ng Diyos dito po sa Jesus My Life. Amen. At ang pangako ng Panginoon na kayo po ay bubuhayin ng Diyos sa mga huling araw. Amen. Palakpak po natin ang Diyos na buhay at tayo po ay dako na po sa pagbibigay sa ating Panginoon. At ipagbukas po kayo sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 6. Amen. Nasabi po dito, doon ninyo siya sasambahin at doon ialay ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ikasampung bahagi, handog mula sa inyong ani. Pangakong handog ko sa handog na ang mga unang bunga ng pananim at ang panganay ng inyong mga alagang hayop. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Amen. Na doon nyo dadalhin ang iyong mga handog. Ito po ang This is My Life for the Christian Ministry. Pinili po ng Diyos upang dito po natin dalhin, sabi ng Panginoon, yung ating mga ianay na mga handog. Amen. Sapagkat itong susuriin po natin sa maglahat po natin sa mga kalsada, mayroon po dyan nagbibigay sa mga nangihingi. Pero hindi po yung biblikan. Ang tunay po na biblikan ay hanapin yung pinili ng Diyos para doon po ihandog po ang ating mga pangakong handog. Ang ating mga inalay sa Diyos, mga ikasampung bahagi ng ating mga inanin, mga pananim, sa panahon po yun ng mga Israelitas, sapagkat sila po ay may mga pananim at may mga alagang hayop. Pero sa atin, hindi po naman ngayon, mayroon po tayo kanya-kanyang ipinabubuhay. Hindi natin kailangan, hindi tayo makapadala ng mga ihandog ng mga tupang, mga baka, mga bunga ng ating pananim. Pagkat wala naman po tayong pananim. Pero sa panahon ngayon, mayroon po tayong kanya-kanyang pinabubuhay. Amen. At ang lahat po ng ating inikap po doon ay mayroon pong ikasampung bahagi po ang Panginoon. Katulad ng sinabi niya po dito po sa mga Israelita ng panahon. Amen. Kung kaya lahat po ng ating income sa isandaan, mayroon po sa provision, Lord, pagka sa libo, mayroon din po isandaan. Napakalit lamang po hiningin na Diyos. Pagkat alam ng Diyos na mas marami po tayong kailangan. Amen. At sa pamagitan po ng pag-aaral po natin ng hanap sa Diyos, pinakita natin sa Panginoon na inatanong po natin ang lahat ng bagay na ipinagalog sa atin ng Diyos. Lahat po yan ay galing po sa Panginoon. At ibabalik po natin ang para sa Diyos. Ang ikasampung bahagi para sa Panginoon. At yan po ang titingnan ng Diyos kung bakit ka pagpapalain ng Panginoon. Dahil po sa pagtatapat po ng ikasampung bahagi para sa Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan po natin Panginoon Diyos sa buhay. Amen. Kapag po tayo nagbigay, unay nga po na tayo po ay papapalain ng Panginoon. Sapagkat sinasabi po ng aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 24. Ano po sabi doon? Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang hihirap ang tikom ng mga kamay. Bumili po tayo sa dalawa. Amen. Kung gusto po natin na tayo po ay papapalain, magbigay po tayo sa Panginoon. Amen. Kapag tayo nagbigay, ang Diyos po ay magbibigay din po para sa atin. Sapagkat sinasabi po niyan sa aklat po ng Lucas Kapitulo 6, versikulo 38, magbigay kayo at kayo binigyan ng suntakang sisip-liglig at umaapaw pa. Magbigay tayo sa Diyos, bago po tayo binigyan ng Panginoon. Amen. Kaya wala kang lugi. Sa pagbigay sa Diyos, nakakagyan ka na ikaw po ay bibigyan din ng Panginoon. At ang sabi sa Kawikaan, ang tao ng pagbigay, kailangan yung mayaman. Ay kung gusto po imaman, ibig bigyan natin kay Lord. Amen. At alam naman po natin, lahat ng bagay, hawak ng Panginoon. Amen. Kapag nag-release tayo ng Diyos, ang mga pagpapala, mapamangha sa gagawin ng Panginoon. Amen. Kaya kung magtanim po tayo,
sa Panginoon. Sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 6, Versikulo 7. Huwag ninyo kalain na madadayan niyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang ani. Kaya po magtanim po tayo, sayang po yung mga wala, sapagkat ang tinanim niyo ng nakarang linggo, yun po ang ani niyo. Kailangan continuous ang pagtanim sa Diyos, sapagkat continuous din ang pag-aani. Kapag nung nakarang linggo lang po kayo nagtanim, yun lang po ang hintayin nyo. Ay kung natin na linggo, ano po hintayin nyo? Hindi po yung pagtanim eh. Kailangan continue sa pagtatanim para continue sa pag-aani. Amen. Kaya po kailangan tayo ay continue sa magbigay sa Panginoon para po tayo po ay laging pagpapalain. Kapag po sa ating pastor, sabi po na aklat po na ikalawang Kronika, Kapitulo 31, Versikulo 4, iniutos ni Ezekias sa mga Israelita na ibigay sa mga pari at Levita ang para sa mga ito upang ang buong panahon nila ay maiukol sa kanilang tungkulin ayon sa utusan ni Yahweh. Ayun. Pagbigay po tayo para yung mga naglilingkod sa Diyos, yung pastora, para maiukol niya ang kanyang panahon sa Diyos. Nag-aaral, sundang kilay para po tayo maging makain, na makakain po tayo mga spiritual pong mga bagay. Amen. Sabi niya, Apostol Pablo, dapat to, bahagi na po natin ang mga lingkod ng Panginoon. Amen. Kaya pinanya po ang lahat na may bigay sa Panginoon sa pagpalugit sa pagbibigay sa Diyos na buhay. Bigay po tayo. Sige po. Ihayos po natin ating mga kamay sa panibagan. Pag-pray po natin ang mga banal natin binigay sa Panginoon. O hallelujah, God Jesus. Muli Panginoon, narito po ang banal natin ito na ibigay natin mga kapatid sa pananampalataya sa iyo, Diyos. Sila po, Panginoon, ay naghandog, nagtapat sa iyo, Diyos. Sa pagaligaw po ay nangako ng lahat ng kanilang binigay, ibabalik po sa kanila parang siksipliting at umapaw pa, Panginoon. Pagpalain mo na Diyos sa kanilang mga tawag Diyos kung mayroon man, o hallelujah. At kung mayroon po hindi nakapagbigay, dalhin po Diyos na. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon. Ang sa gayon ng Diyos, sa sunod pong mga gawain, sila po ay makapagbigay din po naman. Ingatan mo, Panginoon, ang kanilang kinabubuhay, hindi ito masalata ng balang, hindi ito magalaw ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Lord, at ingatan mo rin po Diyos sa siyang hawak ng paglalamig ito sa pangalan ni Jesus. Sa iyo po, Ama, ang papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus Cristo, na ibutok na namin, Panginoon, na kapagligtas. Ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi na,